Hi guys! Ako nga pala si Ina, isang OFW dito sa bansang Czech Republic, The Briden. Today is February 16. Samahan nyo kami ni Kabebe. Pupunta kami dito sa mall na malapit sa amin. Kakain kami. Ngayon pa lang kasi kami magse-celebrate ng Valentine's Day. May work kasi si Kabebe nung weekend at ngayon pa nga lang siya magre-rest day. Long week, short week nga yung schedule ng work namin. Kaya naman, 5 days pumasok si Kabebe nung last week. Monday, Tuesday, Friday, Saturday at Sunday. Kaya ngayong Monday at Tuesday nga yung rest day niya ulit. Tapos, Wednesday at Thursday lang siya papasok. And then Friday, Saturday at Sunday, rest day niya na ulit. Kapag ka nga hindi ka sanay sa schedule na kagaya ng sa amin, malilito ka talaga. Kami kasi, memorize na namin. Pero may sarili pa rin kaming calendar na binibigay ng company. At bawat date, may mga designated color na kung sinong shift ang papasok. Andito na pala kami ni Kabebe sa parking at hindi na nga kami nagtanggal ng jacket. Pumapasok pa rin kasi yung lamig sa labas hanggang dito sa loob ng parking. 3 minutes nga lang tong mall na to simula dito sa bahay namin. Excited na nga kaming kumain ni Kabebe. Favorite kasi namin yung restaurant na kakainan namin. At meron pa nga ditong store na Martes ang pangalan. Aakyat muna pala kami sa taas, dun kasi yung restaurant katabi ng cinema. Pero magto-toilet nga muna kami ni Kabebe, kanina pa kasi kaming naiihi. Siya na nga muna yung pinauna ko, ang hirap kasing mag-CR kapag ka ang dami mong suot. Kaya magtatanggal na ako ng jacket, mainit naman na dito sa loob ng mall. Para makapag-CR din ako ng maayos pagkatapos ni Kabebe. Yan lang talaga ang hirap kapag ka winter, ang dami mong suot. At ang dami mo ring bitbit. Kasi nga, kapag ka naglalakad ka na dito sa loob ng mall, ang init na. Kaya kailangan mo na talagang magtanggal ng jacket. Pero kung hindi naman ganyang kalamig, iiwan na namin yung jacket sa loob ng sasakyan para wala na kaming bitbit. Pero okay lang, kakain lang naman kami, tapos mag-grocery ng konti. Pero hindi din sure kasi kapag ka napupunta kami dito sa mall, kahit sabihin mo na wala kaming bibilhin, nagtitingin-tingin pa din. Andito na pala kami sa Sawyer Restaurant. Paborito talaga namin dito. Order na nga muna si Kabebe ng drinks. Kapag ka na-try nyo na rin kumain dito sa Soya, try nyo yung Malina juice nila. Kumukuha na nga si Kabebe ng pagkain, gutom na daw kasi siya. At syempre, ako naman, magvi-video muna. Kumuha na rin pala ako ng pagkain ko at ipapagrill ko na nga siya. At syempre, yellow ulit yung clip na ginamit natin. Masarap nga kasi yung sauce na yon. Konti lang muna yung kinuha ko para matry ko lahat. Sobrang sulit nga talaga kapag ka dito ka kakain. Biruin mo, 300 plus lang yung babayaran mo, eat all you can na. Kahit sabihin mo pa na hindi ka malakas kumain, sulit pa rin. Kasi kami nga ni Kabebe, kapag ka kumain kami sa ibang fast food, magkano yung nagagastos namin? Dito, unlimited na. Lahat ng gusto mo, nandito na. May masarap pa na barbecue na bihira lang naming makain dito sa Czech. Kain muna tayo mga Kabebe. Andyan na pala yung pinag-grill ko. May pusit, broccoli, bell pepper, at saka barbecue. Tapos eto namang isang plate ko. Kumuha ko ng konting kanin, sweet and sour na chicken, at saka pansit. Kumuha na rin pala ako ng sushi. At ngayon naman, magde-dessert naman tayo. Ngayon pa nga lang namin matitikman yung ganitong klase nila ng dessert. Nung nakaraan kasi, alam ko, cheesecake yung kinain ko. Never pa nga talaga akong na-disappoint sa dessert nila dito. Masarap talaga. Makikita nyo naman siguro sa reaction ko. At pagkatapos nga namin kumain, ayan, sabi ko sa inyo maggagala pa rin talaga kami. Dadaan nga lang daw si Kabebe saglit dyan sa bilihan ng pabango. Meron din palang isa dito, yung Douglas. Pero mas gusto nga daw niyang magtingin dun sa kabila. At nagpunta nga ulit kami dito sa Mr. Minute. Hindi nga siya tumigil hanggat hindi niya napapagawa yung relo niya. Favorite watch niya nga kasi yan, yung CK niya. Matagal na kasi yan sa kanya, 2016 pa. Pinapalitan niya rin kasi yan ng battery dati dyan, tapos hindi na niya maisara. Kaya naman, naghanap kami ng ibang mapapagawan, kaso wala talaga kaming makita. At hindi nga sumuko si Kabebe, binalik niya ulit dyan sa pinagpapalitan niya ng battery dati. At ang sabi pa nga sa kanya, hindi daw talaga ma-close.
parang may something daw na nawawala. Yun pala, yung rubber dun sa takip, pumasok dun sa loob at sinungkit niya, kaya nagawa niya na. Kaya tuwang-tuwa si Kabebe, pati yung nagagawa natuwa rin. Umupo lang muna pala ako saglit dito, hinihintay ko lang si Kabebe, may titingnan lang daw siya. Kakatapos lang din pala namin mag-grocery, konti nga lang yung pinamili namin. Hindi pa nga dapat kami mamimili, kinabukasan pa sana. Kaso, ang sabi ko sa kanya, baka hindi na kami makapamili bukas. Kasi pagkatapos ng check-up ko sa GP, magmamakro pa kami. Kaya sabi ko sa kanya, mamili na lang kami kahit pang ilang araw lang. Pang 2 days nga lang halos yung binili ko, pang baon niya lang. Magmamakro din kasi kami kinabukasan, baka may mabili pa kami doon para hindi na kami magko-cofflan. At kapag ka nga nakapamili na kami sa makro at madami pa ding kulang, kapag ka nag-rest day ulit si Kabebe, saka na lang ulit kami magko-cofflan. Andito na pala kami sa parking at nasoli ko na rin yung cart. At pagbalik ko nga, hinahanap ko yung sasakyan namin, hindi ko makita, nakalagpas na pala ako. At uuwi na rin kami niyan. Yun lang mga kabebe. Thank you sa panonood. See you ulit sa susunod. Bye-bye!